Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, naging isang makasaysayang milestone para sa diplomasya at ekonomiya ng bansa ang katatapos lamang na 4-day state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Ito'y matapos formal na selyuhan ng dalawang bansa ang kauna-unahang comprehensive strategic partnership. Sa panayam ng programang Global na Tayo kay Philippine Ambassador to Japan, Mylene J. Garcia Albano, kinumpirma nitong opisyal na nasiguro ang naturang kasunduan na layon na palawakin at palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan upang magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon po, ito ang first comprehensive strategic partnership that the Philippines has entered into with any country. So, yung dati pong relasyon natin, isang strengthened strategic partnership, ngayon po, mas pinalawak pa. So, good news din po yan sa Pilipinas kasi mas magiging malalim at malawak ang ating pag-ugnayan po sa bansang Hapon. Many more opportunities will open up to the Philippines. And not only that, pero yung opportunities naman din for Japan, galing din po sa Pilipinas, mas lalawak pa din po. Pa kay Ambassador Albano, nagkasundo si Pangulong Marcos at si Prime Minister Sanae Takaichi na magtulungan sa pagbuo ng Philippine National Oil Reserve System. Po ang Japan sa pagdevelop ng Philippines National Oil Reserve System. Joint Oil Stockpile System na o sa ilalim ng ASEAN upang mapalawak ang kapasidad ng Pilipinas sa pag-iimbak ng langis. Tinutulungan po tayo ng Japan, hindi lang po ang Pilipinas but ASEAN as well. So yan po is one of the more important parang pag-uusap na gusto din po maganap ng Japan during our ASEAN Summit. Tawagin naman ng gaganaping ASEAN Summit sa Pilipinas ngayong darating na Nobyembre, nakipagdialogo ang Pangulo sa pamahalaan ng Japan hinggil sa programang mag-a-assist sa mga bansang kasapi ng ASEAN at upang maabot ng Pilipinas ang 30% na renewable energy source sa darating na taong 2030. Bahagi din ng mga napagkasunduan ang pagpapatibay sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng isang Memorandum of Cooperation o MOC. Ang 4-day state visit ng Pangulo ay sa likod na din ng pagdiriwang ng ika-70 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Japan at Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
Sa puntong ito ay pupunta muna tayo sa isang panayam kasama po ang Philippine Drug Enforcement Agency dahil nagkaroon sila ng week-long na operations at ang bilang po na ito ay 88 kung saan ay kumbaga nagkaroon ng kabuang halaga ng nakumpiskang illegal na droga na umaabot po sa 604 million pesos at nahuli dito sa week-long operations na ito ang mahigit 100 naman na suspect. So ito ay kumbaga maraming nagawa kumbaga na operasyon sa loob lamang po ng isang linggo mula po yan May 21 to 28 sa buong bansa na po yan. At kaugnay po ng milestone na ito ay makakasama na po natin ang tagapagsalita ng PIDEA, walang iba kundi si Attorney Joseph Frederick Calulut. Attorney Calulut, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Attorney Calulut. Attorney Calulut, nandiyan na po kayo? Ayun, subukan natin na i-establish ulit ang kanyang connection para tayo ay magkaroon ng isang kumbaga ay very smooth na discussion patungkol dito sa 88 na operations na ito ng PIDEA. So bago yung panayam ay meron tayo syempre bukod dun sa mga nabanggit ko kanina, sabi nga natin na kanina 126 mahigit 100 suspect po ang naaresto po diyan sa week-long operations po ng ating Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Kung i-breakdown po natin itong mga naaresto na ito ay merong 66 drug pushers, 29 na drug den visitors o clients, 13 drug den owners at maintainers po yan. May siyam din po na drug den employees, 8 drug den drug possessors. Ayan, 8 drug possessors at 1 drug user. Para naman po sa impormasyon patungkol doon sa mga nakumpiskang illegal na droga naman po ay nakumpiska yung nasa 66,010.03 grams ng shabu. Tapos mahigit naman po 900 gramo naman ng cocaine powder. Kasama na rin po dito ang 606 ecstasy tablets habang nasa 478,005.10 grams ng tuyong marijuana leaves. Meron din po dyan sa mga nakumpiska na yan na 424,788 marijuana plants po yan. At bukod dito sa mga nabanggit ko pa, meron din po na 260,180 marijuana seedlings at meron din na 946 grams ng kush, 40 grams ng concentrated marijuana oil, 10 gramo po ng ketamine at 184 grams ng hindi pa natutukoy po na brown substance. Ayun, mukhang nandito na ata. Ayun po, nandiyan na po ata. Attorney Calulut, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ay, good afternoon po. Narinig niyo po ako. Yes po, loud and clear po. Maraming salamat po, Attorney Calulut, for joining us po dito sa aming programa. So nabanggit ko po kanina na nagkaroon within 1 week lang po ito ng 88 PIDEA operations po from May 21 to May 28. Ayan, medyo sinesenyasan po muna tayo ng ating mga kasama sa booth. Pabuksan daw po ng camera para makita po namin kayo. Ayun, mukhang okay na po. So yun nga po, nabanggit ko nga po na kanina na 88 operations ito. Within 1 week lamang po ito. So Attorney Calulut, ano po yung batayan at target po nitong 88 PIDEA operations na ito? Ay ma'am, yung 88 operations na nabanggit niyo po kanina, hindi lang po ito purely PIDEA operations, but kasama rin po natin dito yung iba't ibang law enforcement agencies like the Philippine National Police. We also have here the Bureau of Customs, the National Bureau of Investigation, at iba't ibang ahensya pa ng ating gobyerno na kasama natin, partners natin sa kampanya natin laban sa illegal na droga.
Matanong ko lamang po ito, no, Attorney Kalulot, kasi given na 88 operations po ito, no, with other law enforcement agencies at nationwide po ito, gusto lamang po namin malaman kung ano po yung mga lugar or regions sa Pilipinas na pinagtuunan po nitong 88 operations na ito. Ang isa sa malaki po dyan, yung nangyari pong interdiction operation natin sa MICP, together with the Bureau of Customs, kung saan po nasa higit kumulang na 43 kilo po ng shabu ang nasamsam po natin dyan, na kung saan ito isinilid po nila sa container van para may pusil sa ating bansa. And another one, yung nangyari po sa Naga City, Cebu. Naga City, Cebu po, hindi sa Naga City sa Bicol, na kung saan meron ho tayong nakumpiska ho dyan na humigit kumulang ng 2 kilo na pinag-iinalang shabu na binenta ho ng 2 individual sa ating mga operatiba. Hindi pa ako kasama ho dyan yung mga na-recover po na abandoned parcels sa ating Central Mail Exchange Center, na kung saan we were able to recover mga ecstasy, marijuana kush, and other may bus operation na nangyari sa iba't ibang panig ng ating bansa, like in Albay, na kung saan merong halos 1 kilo ng shabu na na-recover po doon. Given po na ito po, ano, maituturing natin na milestone itong week-long na operations na ito, kasi 88 yung operations, and then 126 yung naaresto po, no, dun sa mga isinagawang operasyon, ay paano po ba ipinakikita, no, nitong milestone na ito yung masasabi na effectiveness ng campaign against illegal drugs? Dito po makikita, ma'am, na maganda yung ating coordination, not only with other law enforcement agencies, but also with the community. Because some of these operations emanated from reports coming from the communities. Limbawa po dyan, yung mga nalalansag po ng mga drug den. Ito po ay kasama sa mga naisusumbong ng ating mga kababayan na sinasabi ho nila na merong mga drug den doon sa kanilang lugar. So ito in-action naman po ng inyong PIDEA and the Philippine National Police. Kapag ho may natatanggap po tayong reklamo through our isumbong mo sa PIDEA hotline, ito po i-validate po natin. Dahil hindi po lahat naman ng sinusumbong a-actionan mo agad. Kailangan po yung mga sumbong na natatanggap po natin, na ginagawa po natin yan ng validation, and once na nakita po natin na totoo yung sinumbong ho ng ating mga kababayan, diyan ho tayo nagkakandak o nagsasagawa ng tinatawag natin mga buy-bust operation. Kanina nabanggit niyo po, no, yung kumbaga parang hotline po kung saan pwede pong makapagdulog, no, ang ating mga kababayan regarding po sa mga natatanggap din nila siguro na kumbaga mga reports din na gustong i-relay po sa PIDEA. So nabanggit niyo po yung pag-verify. So para lang po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ay ano po yung proseso, no? Siguro without being too specific po, no, for security reasons po, no, ano po yung general process po ng verification dito sa mga natatanggap niyo pong ulat? Sa mga natatanggap naman po tayo mga reklamo, kung sakali may na-receive po tayo, no, sa ating hotline, nagkakandak naman po tayo ng mga casing surveillance dun sa mga binibigyan ng information. Kaya ho, importante ho dyan yung mga binibigay po lang informasyon, dapat kumpleto na ho. Halimbawa, yung pangalan na nire-report nila, yung bahay or address kung saan po yung kanilang nire-report, saan pong barangay ito. Dahil sa mga binibigay po lang informasyon, mas mapapadali po ang ating pag-verify. Yan yung pinapakiusap po natin sa ating mga kababayan, na once nagre-report po sila dun sa ating isumbong mo sa PIDEA, kumplituhin na po nila. Actually, meron po sa Facebook page po ng PIDEA, yung PIDEA Top Stories, nakalagay na rin po doon, makikita ho nila kung ano-ano yung mga impormasyon po na kinakailangan po natin para mabilis ang aksyon na may paparating po natin dyan sa ating mga barangay.
At ito na nga po, no, Attorney Kalulot po, no, syempre dahil nabanggit natin yung reports and in relation din po doon sa week-long na operations, no, yung 88 operations na syempre maituturing po natin na milestone kasi nga 604 million pesos po, no, yung halaga ng confiscated po na illegal drugs. So, dun po, no, kasi kanina nabanggit ko rin, no, yung 126 na naaresto, no, na medyo binrake down ko po kanina, kung ano po sila, no, na klaseng individuals na involved dito sa distribution ng illegal drugs. So, matanong ko lamang po, no, bukod po syempre dun sa, of course, yung usual breakdown, kung ilan yung drug pushers, yung drug den visitors and so on and so forth po, no. Ano po yung masasabi na general profile pa, no, nitong 126 na naaresto within just 1 week? Doon po sa 126 na naaresto, kalahati po niyan mga drug peddlers po, mga nagbebenta ng illegal na droga. And meron ho diyan, may mga 20 plus, siguro nasa 29 na mga drug den visitors o kliyente. Ito po yung sinasabi ho namin pag pumunta kami sa mga barangay na yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga kabataan na iniimbitahan lang ng mga kaibigan na pumunta sa isang lugar, dapat to sana i-verify nila, check ko nila kung totoo ba naman na ipupuntahan nila, kakilala ko nila. Kasi minsan kapag kayo iniimbita ng mga kaibigan ninyo, sasabihin nila, gigimik lang daw po sila. Yung pala, yung pupuntahan nila is a drug den. Once nagkaroon ng raid po dyan sa drug den, lahat po kasi ng nasa loob po ng drug den, dadamputin po yan na mapafile ng kaso. So, ano yung kaso ng mga bumisita? Ito po yung sinasabi natin, visitor of a drug den. May kaukulang kaso po yan ayon sa ating batas. So doon sa 126 na nahuli po for the past week, 29 ho doon mga drug den visitors. Kaya yan yung ating binibigyan na babala sa ating mga kababayan na mag-iingat-ingat din po sa mga pinupuntahan ng mga lugar. Kanina din po, no, inyo po nga nabanggit, no, in-emphasize nyo po na doon sa 88 operations ay hindi naman solely na ginawa po yun, no, ng PIDEA, kundi syempre nakipagtulungan po kayo, no, sa iba pang mga relevant agencies po ng ating pamahalaan. Opo. So, gaano po ba kahalaga po, no, itong koordinasyon sa ating kapulisan at iba pang law enforcement agencies upang kahit papaano po ay nagkakaroon tayo, no, ng ganitong klaseng milestone pagdating sa laban kontra sa illegal na droga? Malaking bagay po ito, ma'am, dahil ito po yung sinasabi ho ng ating Pangulo po noon, na yung whole of nation approach. Diyan po natin makikita ho na yung cooperation between law enforcement agencies, malaking bagay ho yan para masabat po natin ng pagpasok ng illegal na droga sa ating bansa. Halimbawa po, sa ating mga pantalan, sa ating mga paliparan. Pag may mga pumapasok po galing sa ibang bansa, katulong po natin dyan yung Bureau of Customs, and we also have there our narcotics detection dogs. Dahil sinisiguro po natin na ang mga packages, ang mga bagahe na pinapasok po sa ating bansa, walang nilalaman na illegal na droga. When it comes naman po dito sa mga lumulutang ho na illegal na droga na nare-recover ng ating mga mangingisda, ito po ay immediately na ito-turn over po sa ating Philippine Coast Guard, at yan po ay naibibigay po sa ating ahensya dahil ayon nga naman ho sa batas, ang PIDEA ho kasi ang lead dito po sa kampanya sa illegal na droga. And paano nga po pasok din po yung mga ibang ahensya? Halimbawa ho, ang DOH. Kapag meron ho tayong mga kababayan na nangangailangan ho ng rehabilitation, ibig sabihin kailangan silang maggamot doon sa kanilang pagkakagamit na illegal na droga, yung nalulung sa paggamit ng illegal na droga, dito papasok ang Department of Health. Because when it comes to rehabilitation, ito po ho ang expertise ng Department of Health. Paano naman ho ang Department of Labor and Employment?
Ang mga kababayan po natin na nagtatrabaho, kailangan ho ang kanilang pinapasukan na kumpanya, meron drug-free workplace policy para ho makaiwas po tayo diyan po sa mga disgrasya sa mga kumpanya. Diyan naman ho pumapasok ang mandato ng DOLE na kung saan dapat ang mga kumpanya na na meron na 10 or more employees, dapat meron ho silang drug-free workplace policy. So itong mga bagay-bagay lang ho na ito, kaunti pa lang ho ang mga nabanggit ko, pero malaking bagay po ito sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Ang DepEd, ang curriculum ho doon sa ating mga kabataan, sinabi ho ng batas, dapat naisama na rin ho dyan ang drug awareness. So ito po ang halimbawa po, ma'am, ng mga sinasabi nating whole of nation approach. Matanong ko lamang po, Attorney Kalulot po, no, ano po kaya yung mga susunod na hakbang ng PIDEA upang buwagin po, no, itong mga drug networks na ito at matukoy po, no, yung mga malalaking drug syndicates dito sa Pilipinas? Sinisigurado po ng inyong PIDEA, ma'am, na hindi lang po tayo tumitigil sa ating supply reduction. Ito pong mga datos na naibigay po natin sa inyo, this forms part of the supply reduction strategy of the government. Kasama ko sa ating gagawin po sa susunod pa ng mga araw ang pagpapaigting po sa ating demand reduction activities, gaya ng pagbisita ho natin sa mga paaralan, pagbisita ho sa mga kumpanya, sa mga workplaces, para may sigurado ho natin na ang ating mga kababayan ay meron tamang impormasyon with regard to the anti-illegal drug law. Saka dapat alam ho nila na kung anong kakaharapin po nila kung sakali man na sila ay makapag-isip na pasukin ang pagdidil ng illegal na droga or ang paggamit ng illegal na droga. Aside from that po, ang ating mga regional offices po, nakantabay lang po yan. Naghihintay po yan ng mga kababayan po natin na nais po magpa-rehab dahil meron po tayong tinatawag na Regional Public Assistance Desk. Ibig sabihin po niyan, ang mga kasama po natin sa mga regional offices ay maaaring tumulong sa ating mga kababayan na nalulong sa paggamit ng illegal na droga. Pwede po silang mag-undergo ng rehabilitation. Ang mga kasamahan po natin, sila po ang tutulong sa mga kababayan po natin na mag-file ng petition sa korte para po sila ay mag-undergo ng rehabilitation. Attorney Kalulot po, matanong ko lamang po, no, meron pa po bang matatawag na hamon na kinakaharap po ng PIDEA pagdating dun sa anti-drug operations, no? Kasi syempre ay kumbaga minsan, no, ay nagiging mailap, no, yung mga punot dulo po, no, kung bakit lumalagana po yung distribution ng illegal drugs. Marami pa rin hamon na kinakarap po ang inyong PIDEA dahil gaya ng nabanggit po ninyo, ang ating mga drug peddlers po, no, yung mga na-involve sa illegal na droga, nagiging innovative. Kung ano-anong paraan po, ginagawa nila para lang makapag-puslit, makapag-distribute ng illegal na droga. Pero tayo naman po sa PIDEA, hindi po tayo natutulog. Kung sila man ay innovative, we are always one step forward. Dahil inaaral din naman ho natin kung ano mga ginagawa nila. Diyan pumapasok ang ating intelligence cooperation also with other law enforcement agencies and ng ating foreign counterparts. Hindi po tumitigil ang PIDEA at inaasahan naman po natin na magbabago na mga pamamaraan itong mga ito. Pero tayo naman po ay lagi nakaantabay, tayo ay lagi nakaabang, and at the same time, we will still conduct proactive measures para ma-attain naman po natin ang drug-free na bansa. Dun po sa mga operasyon po, no, na isinagawa po ng PIDEA, ay meron po ba kayong mga natukoy na masasabi po na bagong trend po, no, pagdating po sa droga at sa distribution po nito? Sa ngayon naman ho, ang ginagawa po nila ngayon is they try to smuggle in dangerous drugs. Kagaya ho ng ecstasy at saka marijuana kush. Ito kasi po, hindi naman tayo gumagawa ng mga ganito sa ating bansa. So ito yung mga isa sa mga panibagong droga na pinupuslit sa ating bansa through our mail and parcel. Ito naman ho nasasabat pa rin ho natin diyan po sa ating mga kumpanya na mail and parcel packaging na companies, pati yung tinatawag po natin na
na mga balikbayan boxes. Ginagamit din ho nila yan. Sinisilid yan sa iba't ibang mga kagamitan. Pinapalabas na ito yung mga aparato o equipment. Pero sa totoo ho, nakasilid pala dyan ng mga illegal droga. Kaya maganda ang nangyayari pong cooperation natin with the Bureau of Customs through their X-ray machines and yung ating narcotics detection dogs po sa PIDEA. Tuloy-tuloy po yung ginagawa ko nilang mga trabaho. Halos araw-araw meron tayong sweeping operations dyan po sa ating pantalan at paliparan. Siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Attorney Kalulot. Ano na lamang po ang mensahe ng PIDEA sa ating publiko kaugnay po ng laban ng pamahalaan kontra sa illegal na droga? Go ahead po, Attorney Kalulot. Ang mensahe na lang po ng PIDEA through our Director General, si Undersecretary Sagani Arneres, ay huwag po silang matakot na mag-report sa PIDEA ng mga illegal drug activities sa kanilang barangay. Meron po tayong hotline, yung isumbong mo sa PIDEA. Your identity will be very confidential. Sinisigurado po namin yan. Dahil ayaw po namin na mapahamak yung ating mga kababayan na nagre-report po ng illegal drug activity sa kanilang barangay. Ang hotline po ng isumbong mo sa PIDEA ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Ulitin ko po. Isumbong mo sa PIDEA hotline is 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Rest assured, yung identities po nila ay confidential, hindi po malalaman yan. At lahat po ng mga binibigay nilang mga impormasyon, we will validate that before we make the necessary action po. And with that po, maraming salamat po, Attorney Kalulot, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Magandang hapon. God bless it po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At ating po nakasama ang opisyal po na tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, walang iba kundi si Attorney Joseph Frederick Kalulot. Samantala sa puntong ito ay atin muna nga pararaanin ang Malacanang press briefing na pinangungunahan ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Narito na po ang pulong balitaan. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiwala sa mas matatag na bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. kaninang umaga si Vietnam President and Communist Party Leader To Lam sa Malacanang. Dumating sa Manila noong linggo si President To para sa 2 araw na state visit sa Pilipinas. Sa naganap na bilateral meeting kaninang umaga, optimistic si Pangulong Marcos Jr. na lalo pang titibay ang ugnayan na magbubukas ng mas maraming opportunities sa dalawang bansa. Umaasa rin ang Pangulo na magsisilbing gabay ng Pilipinas at Vietnam ang paggalang sa isa't isa, ang pagsunod sa international law at sa sama-samang pagtugon at pagtaguyod sa ASEAN centrality at magkaparehas na hangarin para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran. Kumpiyansa rin ang Pangulo sa mas matatag na samahan ng dalawang bansa na nag-ugat mula sa 50 years na diplomatic relations. Ang Vietnam ay tumatayong kaisa-isang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Kaninang umaga, inangat ng dalawang leader ang samahan ng Pilipinas at Vietnam mula strategic partner patungong enhanced strategic partner. Sa usaping bilateral trade, nananatiling masigla ang ugnayan dalawang bansa, lalong-lalo sa usapang pang-agrikultura, regional and multilateral cooperation at defense initiatives. Maliban dito, umaasa rin ang Pangulo na higit panglalakas ang ugnayan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kooperasyon sa turismo at mas masiglang ugnayan sa larangan ng edukasyon at kultura.
Inutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ikinasa ng Department of Education and Interagency Oplan Balik Eskwela ngayong taon. Ayon sa DepEd, sa pangunguna ni Secretary Sani Angara, layunin ng Interagency Oplan Balik Eskwela na masigurong ligtas, maayos at handang-handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase. Magsisimula ang pasukan ngayong June 8. Hindi bababa sa 16 government agencies at mga pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd upang palakasin ang suporta sa logistics at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at MMDA ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng komunidad at maayos na pamamahala sa trapiko. Sisiguraduhin naman ng DOE na matatag ang supply ng kuryente upang palakasin ng DTI ang proteksyon ng mga mamimili. Babantayan din ng DOTR ang mga biyahe samantalang paiigtingin ng DICT at NTC ang communication services at connectivity. Ang NDRRMC ay magkakaroon ng 24/7 monitoring upang mabantayan ang mga hindi inaasahang pangyayari at palalawakin naman ng PCO ang information dissemination hinggil sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Sisiguraduhin din ng Meralco at MWSS ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa paaralan, samantalang ang DPWH ay nakatutok sa maintenance sa infrastruktura habang ang DSWD naman ay magbibigay ng karagdagang suporta at proteksyon sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan. Ang mga hakbang na ito ay pagpapakita ng buong pagmamalasakit ng Pangulo sa mga kabataang Pilipino. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, we understand that the U.S. State Department has already mentioned that President Ferdinand Marcos Jr. and Secretary of State Marco Rubio discussed the South China Sea issue during their phone call earlier. May we know the details? What will the U.S. and the Philippines do about the South China Sea issue? Why did the Secretary of State call now of all times when we have the foreign Secretary of the Philippines in the U.S. right now attending the United Nations Assembly? Ang mga detalye po ay ipapaubaya ko na po sa DFA, pero pasamantala, ito po ang aking masasabi tungkol sa phone call ni Secretary Rubio sa ating Pangulo. Sa naging pag-uusap sa telepono sa pagitan ng U.S. Secretary of State Marco Rubio at yung Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mahalagang usaping pang-ekonomiya, partikular ang Information Technology Business Process Management, usaping enerhiya o oil supply, usaping pang-ekonomiya at pang-seguridad na may kinalaman sa patuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanilang pag-uusap, binigyan diin ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, kung saan kapwa kinikilala ang pangangailangang itaguyod ang katatagan at maiwasan ang mga tensyon sa rehiyon. Tinalakay rin ng dalawang panig ang mga hakbang upang higit pangpalakasin ang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Binigyan diin ang lakas ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos na nag-uugat sa 80 years na diplomatic relations at 75 years as allies as of 2026. Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon. At ang ano pa pang detalye po dito ay ipapaubaya ko po kay Secretary Tess Lazaro. Ma'am, sorry, dun lang sa enerhiya, meron po bang binigay na commitments yung US na let's say magpapadala ng additional supplies or magbibigay let's say ng debt? Kaya ko ang pinakadetalye kay Secretary Tess Lazaro. Sunod na tanong mula kay Carlo Candelaria, PTV. Good afternoon po, Yusek. Habagat is now affecting different parts of the country. Maulan na po. So how prepared yung ating mga flood control systems to prevent yung severe flooding? At ano-ano po yung mga measures na ini-implement natin to mitigate yung impact po nito?
Ang pagpasok ng bagyo, ang pagragasa ng tubig ulan, ito ang tinatawag nating force majeure o fortuitous event. Unforeseeable, more namo-monitor man, pero hindi kayang makontrol. Pero ito ay paghahandaan. Nakausap po natin mismo si MMDA Chairman Don Artes at ito po ang kanyang sinabi, and I quote, "Tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero, kasama dito ang paglinis ng drainage, katulong din ng MMDA ang DepEd para sa brigada eskwela, particularly ang pag-repair ng mga classrooms, pagsasagawa ng anti-dengue misting, pruning ng trees, and cleaning." So, sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha. Follow-up lang po. On a different note naman, Yusek, maraming Pilipino po yung nag-express ng frustration over the recent developments doon sa ating upper chamber or sa Senate. Sabi pa nga po ng iba parang mala Senate flicks yung nangyayari. So after weeks of tension within the upper chamber, how does Malacanang assess its impact doon po sa priority legislative measures and agenda ng administrasyon? Noon pa po natin sinabi na sa parte po ng ehekutibo, lalong-lalo na sa Pangulo, ay wala po tayo nakikitang anumang magiging problema. Dahil ang Pangulo ay siya po ay makikipag-cooperate sa lahat ng mga liderato. Ang hindi lamang po natin masasabi ay kung ano ang mangyayari sa Senado. Mas maganda pong si Senator Alan Cayetano ang tanongin nyo sa sinasabing gulo sa Senado. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. What is the latest on the government's preparation sa inaasahang epekto ng El Nino? Some experts are saying na we may experience a severe or strong El Nino. At ang Department of Agriculture po, nagsabi on the other day na posibleng mabawasan yung produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons dahil po dito sa weather phenomenon. How prepared is the government to respond to the effect of the El Nino sa food security? Nung nakaraang linggo po, bago po pumunta ang Pangulo sa Japan, ay nagkaroon po ng meeting para po dito sa El Nino Action Plan. Ang purpose po nito ay unang-una for water security, food security, to have energy security, for health protection, and for public safety. So akin pong babanggitin ang ilan sa mga action plan na gagawin po. DA, NFA, PCA, and BFAR. Reactivate the DA National El Nino Team, map drought-prone areas, provide crop measures through PCIC, repair and rehabilitate irrigation and water harvesting system, promote alternate wetting and drying technology. Ilan lamang po to sa mga plano. Para naman sa DNR, MWSS Regional Office, LUWA, NWRB, and NIA. Desilt reservoir and repair facilities, continue water conservation measures, deploy water tanks and treatment units, and prioritize domestic water supply. At para sa DOH, FDA and RHUs, intensify disease surveillance, preposition medical supplies, monitor heat and water-related illnesses like heat stroke, dehydration, waterborne diseases. At para sa DOE, NPC, NGCP, NEA, ensure adequate energy supply and fuel reserves, support transmission project implementation, and ensure backup power for critical infrastructure. So ilan lamang po ito sa mga napag-usapan at marami pa pong mga action plans na ipapatupad po. Dahil inaasahan po na magkakaroon tayo ng El Nino mga bandang July or siguro katapusan ng June or July. One follow-up lang, ma'am. Will the President activate a task force to focus doon sa government response and magiging madalas din po ba yung meetings nila like the Uplift Committee? Sa ngayon po ay wala nababanggit kung magkaroon ng task force dahil sa pamamagitan po ng pagmi-meeting na ito ay nakita po natin kung paano i-reactivate po ang mga agencies natin para matugunan po ang impact ng El Nino. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bomboradyo. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from Malacanang, Yusek, kasi ang Amerika nangako pong magbigay ng Coast Guard vessel sa Pilipinas para sa maritime patrol po. Ano pong reaction? Kasi ang Japan din po ay nangakong magbigay ng 6 na warships sa Pilipinas.
Opo, tinawagan po natin mismo ang Philippine Coast Guard at ito po ang kanilang mensahe at aking babasahin po. Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea. Dahil sa mas malaking sukat at mas mahabang saklaw ng operasyon nito, mas mapapalakas ang pagpapatrolya at pagmamanman sa loob na exclusive economic zone sa bansa. Kabilang ang pagdodokumento ng mga insidente, pagpapahusay ng maritime domain, awareness at pagprotekta sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino alinsunod sa mga kinikilalang karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Bukod sa seguridad sa dagat, makakatulong din ang barko sa mga humanitarian aid. Ang kakayahan nitong maglayag ng mas matagal at humarap sa mas mahirap na kondisyon ng dagat ay magagamit sa mga operasyon ng search and rescue, medical evacuation at paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Yan po ang mensahe po mismo ng Philippine Coast Guard. Ma'am, hindi naman sinabi kung ilan po yung US Coast Guard, Coast Guard vessel na ibibigay ng Amerika. Hindi naman po sinabi. Hindi pa po tayo nabibigyan ng pinakadetalye patungkol po dyan. Ma'am, last ng follow-up. Sa pananaw po ng Malacanang, sapat na po ba sa kasalukuyan ang suporta ng mga kaalyadong bansa para pigilan ang mga banta sa region, lalo na po sa may bahagi ng West Philippine Sea? Sa ngayon po ay hindi po ako ang may otoridad na magsalita patungkol po dyan. Mas maganda po na matanong po natin ang Secretary ng National Defense at ang DFA po. Sunod na tanong mula kay JP Soriano, GMA7. Good afternoon, Yusek. Ma'am, when President Marcos said in his interview with Bloomberg that he is worried that his policies may be reversed if Vice President Sara Duterte succeeds him, what specific actions, ma'am, or statements or policy positions of the Vice President is he referring to as the basis for that concern? Sa kanyang panayam ay yan lamang po ang kanyang binanggit. Pero makikita po natin, sa ngayon, it appears nowadays that the President and the Vice President do not share the same views. Unahin po natin, ang Pangulo po ipinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na aksyon, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalaga niya po ang buhay ng bawat Pilipino at wala po siyang kilalang assassin. At hindi rin po niya kinukonsinte ang fake news. So marami po silang pagkakaiba. At pinapapanagot ang dapat na managot, lalong-lalo na yung patungkol sa ghost projects at sa flood control mess na hindi nangyari noong nakaraang administrasyon. Just a follow-up, yun po ba yung mga specifically na pinangangambahan ng Pangulo na baka maging polisiya kung sakaling siya po ay mag-succeed? Wala siyang particular na sinabi, pero malalaman natin sa kanyang interview na ang gusto niya ang mangyari ay managot ang dapat na managot. If the President believed running with Vice President Sara Duterte was the right decision for the country at that time, what has changed since then, ma'am? And that now that makes him worry since she may, reverse the policies nga po? Sa Pangulo na po mismo nang galing at that time ay maayos. Pero hanggang unti-unti ay naiiba nga ang kanilang mga views at mga polisiya. Thank you. Sunod na tanong mula kay Julie Bay sa 1PH. Yusek, reaction po ni Congressman Pulong doon sa nasabi ng Pangulo na he is worried that Sara Duterte admin would reverse policies. Ang sabi po ni Kong Pulong, without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. Bakit daw po ngayon parang pinapalabas ng Pangulo na siya lang yung may ambag sa mandato na binibigay ng taong bayan? Yun lang sinabi niya? Yun po yung isa sa sinabi niya. So may susunod ka pang tatanong? Yes. Okay. Unang-una, unity team sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulo Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unity team. Ibig sabihin, nagkaisa sila.
Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Isa pa po sa sinabi niya, tinatanong po ni Congressman Pulong ang Pangulo, malapit na po yung SONA, baka daw po pwedeng isa-isahin yung mga nagawa niya, naramdam ng Pilipino kasi hindi daw po standing ovation sa batasan yung magde-decide ng tagumpay ng Pangulo, kundi yung mga Pilipino na naghihintay pa rin daw po ng mga pinangako niya. Comment po from Palace. Unang-una, sana tanongin niyo po, kung makakausap niyo si Congressman Pulong Duterte, sana matanong niyo, siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi kung ito ay isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. O iisa-isain ko na po, baka po manood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandyan po ang egov.ph, nandyan din po ang massive flagship projects kasama yung Metro Manila Subway. Nandyan din po ang Dalian Train na napaandar, napaayos ng Pangulo na hindi umaandar ng 10 taon. Pinabayaan ito noong nakaraang administrasyon, pero July 16, 2025, napaandar po ito ng Pangulo at ngayon ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Nandyan din po ang zero balance billing para sa ating mga kababayan sa basic accommodation sa DOH hospitals. At ito ay nais pa pang palawigin sa ibang mga hospital sa LGUs. At mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Services, sinasabi na 3 sa bawat 4 na Pilipino naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte yung impeachment court sa Senate. And base na rin ito doon sa survey ng Okta Research. Ano pong reaksyon ng palasyo dito? May survey o walang survey? Ang dapat na managot ay dapat na managot. Kung kinakailangan pakinggan, dapat pakinggan. Pero ano man ang numero sa survey, ang dapat po dito malaman ng taumbayan ang katotohanan. Nabanggit niyo yung salitang makinig. Palagay niyo, pakikinggan ni Vice President yung survey na ito? Siya po tanungin niyo. Hindi ko po siya kinakausap. Or hindi ko siya nakakausap. Total, nababanggit na rin si VP Sara. Nag-birthday siya kahapon na Yusek. May message ba ang palasyo o di kaya kayo kay Vice President? Mula sa PCO po, natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naganda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Salamat po, Yusek.
Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek Claire. Yusek Claire, there are now reports that the Sandigan Bayan has issued an arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada over his non-bailable plunder case, although iniintay pa po yung mga document pagdating dito. But some people or even senators are linking ito pong paglabas ng mga kaso na may kagagawan daw po yung administrasyon. Even si Senate President Alan Peter Cayetano also alleged that Malacanang has been threatening senators aligned with the majority bloc. How do you respond po dito? Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Hindi naman po ang Pangulong nag-i-issue ng warrant of arrest. Alam naman po niya yan. Abogado naman po siya. At ang lahat ng ito, ang nagsampa po nito ay ang Ombudsman, Office of the Ombudsman, na alam naman nating independent constitutional body. So, ito po ang ipaalam natin kasi nababago na naman ang kwento, mahirap tayo maniwala sa mga fake news. In the same Facebook live video of Senate President Cayetano, he said that in this administration since 2022, it's the first time na magkaroon ng majority at Senate President na walang kamay ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at committee. In a separate response, Senator Amy Marcos said they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Ano pong reply naman? Sinagot na po yan ng Pangulo sa kapiharaang Friday habang nasa Japan. At ang sabi po niya ay wala pong kamay ang Pangulo sa anumang pagdidesisyon kung sino ang magiging Senate President or kung sino ang magiging leader sa Senado. At sinabi po niya ito'y katawa-tawa. Tawanan lang po natin ang kanilang mga sinasabi. Yusek, nagkaroon po ba ng any meeting or audience si Senator Cayetano kay Pangulong Marcos in the recent days? Hindi ko po ito masasabi categorically na yes or no. On another topic, last na lang po ma'am, on Philippine-US relations, si US Secretary of War Pete Hegseth said sa Shangri-La Dialogue that allies and partners in the Indo-Pacific, which includes the Philippines, should consider spending 3.5% of GDP on defense. Is the Philippines considering increasing its defense spending toward that level? And may parating na po ba ang US na mensahe sa Pilipinas pagdating dito? Okay, tinanong po natin mismo si Acting Secretary Kim Robert De Leon ng DBM, pati na po si DepEd Secretary Arsenio Balisacan. Ito po ang sinabi ni Acting Secretary Kim Robert De Leon. 2026 GAA defense budget is 423.7 billion pesos or 1.37% of GDP. For the succeeding years, we will evaluate based on actual need and our emerging fiscal space. End of quote. Ito naman po ang mensahe ni Secretary Arsenio Balisacan. Our defense budget as a proportion of GDP is significantly lower than the 3.5% demanded by the US for its allies. But we are a low-income country that has so many other development needs. We are in a catch-up mode, investing in defense capabilities and modernizing our armed forces. End of quote. Yan lamang po ang kanilang mensahe sa ngayon. Tanong mula kay Chloe Hufa ng Business World. Hi, Yusek. Last week po, President Marcos met with the BSP and econ managers. May we just get updates po? Ano po napag-usapan sa meetings? Okay, dun muna po tayo sa DBCC. Sa BSP po ay ibibigay ko sa inyo maya-maya kapag ka po na ibigay na po sa akin ang mensahe na pwede kong i-share sa media. Okay, from Acting Secretary Kim Robert De Leon, and I quote, the DBCC met to recalibrate assumptions based on latest developments on economic growth, inflation rates, foreign exchange, and oil prices. The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget. End of quote. Kung may maibibigay pa pong iba pong detalye, ay isi-share ko po agad sa inyo. Ma'am, dun po sa recalibrated assumptions, may sinabi po bang figures? Wala pa, kasi ipina-finalize pa. Okay, thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ira Pangniban.
This is going to come from left field. This is about the Vietnam, the president and the leader of Vietnam's meeting concerning security protocols. Nag-usap ba ang presidente at saka yung leader ng Vietnam about security cooperations regarding the issue on Spratlys and our issues with another country? And did we agree, or was there any talks of any possible agreements between the Philippines and Vietnam to create a cooperative position so that hindi tayo masyadong, kasi hindi naman tayo nag-aaway ng Vietnam at saka ng Pilipinas sa Spratlys eh. But Vietnam and China are fighting it out. The Philippines and China are fighting it out. Meron ba tayong posisyon na how do I say this? The enemy of my enemy is my friend. Ito lamang po ang maibibigay ko sa inyo dahil ito rin po ang ibinigay sa atin at babasahin ko po sa inyo. Nagkaroon po ng agreement, Memorandum of Understanding on Defense Cooperation between the Department of National Defense of the Republic of the Philippines and the Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam. Ano po ang nilalaman ng agreement? The MOU strengthens and developed the friendly relations and cooperation between the defense establishments and the militaries of the Philippines and Vietnam by providing a framework for boosting the bilateral cooperation between defense agencies and its respective militaries, and at the same time constitute a foundation to implement concrete fields of cooperation. So, yan lamang po ang aking maibibigay. Follow up, ma'am. Based on that statement, can we assume na baka magkaroon ng something like a balikatan action between Vietnam and the Philippines regarding that position? Mas maganda po nating maitanong ito sa Secretary of Defense, kay Secretary Gibo Teodoro. Salamat po. Salamat. Sunod na tanong mula kay Tuesday New DZBB. Hi ma'am, clarification lang po ma'am. Mayroon na po ba kayong mga impormasyon o nakarating na po ba sa palasyo ang any information with regard to the warrant of arrest daw na na-issue na po ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada? Sa ngayon, ako po personally ay wala pa po akong natatanggap na anumang update. If ever ma'am, alimbawa mailabas man, mayroon bang mensahe ang Malacanang para sa Senador? Nasa kamay na po ito ng mga law enforcers. Salamat. Huling tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Ay ma'am, kay SP Cayetano lang po. Nabanggit na po, I think last week na hindi natuloy yung dapat na LEDAC meeting dito sa Palace, and binanggit niya na nakikita niya yung sign to unseat him as Senate President. May reaction po kayo doon, ma'am? Ang dami naman po niyang hula. So tanungin niyo naman po kung saan na lang ito nanggagaling. Kasi wala po tayong masasabi patungkol sa kanya mga unverified statement. Walang pinanghuhugutan. So sa kanya niyo na lamang po itanong. Wala po kasi tayong kinalaman dyan. And last na lang ma'am, how true is yung report na lumabas na nagpunta raw pong Palace si SP Cayetano to discuss and express his willingness na hawakan o ituloy yung impeachment trial for VP Sara? Sinabi niya po ba yun? Allegedly ma'am, may rumors po na. Sige, sa kanya po niyo muna itanong. Dahil wala po ako mabibigay na anumang detalye patungkol dyan. Thank you, ma'am. Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa Yusek Claire. Salamat po. Libo-libong trabaho, hatid ng mga big-time infrastructure projects sa mga Pilipino. Mahigit 31,000 employment opportunities ang nabuksan para sa mga mahuhusay na skilled laborers dahil sa dalawang major projects ng Department of Transportation. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing mas maraming Pilipino ang makikinabang sa mga local opportunities sa bansa. Ayon sa ulat ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, masugid na hinihikayat ng kagawaran ang mga foreign project contractors ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project na kumukuha ng mga Pilipinong engineers, architects, at iba pang skilled laborers para sa mga nasabing proyekto. Patunay ito sa kumpiyansa ng pamahalaan, sa husay at dunong ng ating mga kababayang manggagawa. Kayang-kaya ng Pinoy
na makipagsabayan sa pagtatayo ng mga malalaking infrastructure projects. Sa tulong ng DOTR Foreign Project Contractor Partnerships, nasa mahigit 10,000 Filipino workers ang kaakibat sa konstruksyon ng subway project habang nasa 21,000 workers naman sa commuter railway. Sa oras na matapos ang lahat ng 35 stations ng North-South Commuter Railway, inaasahang mapapaiksi nito ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna ng 2 oras. Tinataya namang aabot sa 800,000 passengers ang makikinabang dito araw-araw. Sa oras naman na maging operational, ang Metro Manila Subway Project sa taong 2032 ay inaasahang magiging 45 minutes na lang ang biyahe ng mga motorista mula Valenzuela City hanggang Parañaque at mapapabilis ang biyahe ng mga pasaherong patungo sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Talaga namang hindi matatawaran ang galing ng mga manggagawang Pilipino pagdating sa trabaho. Maraming salamat po sa inyong inaalay na husay at sipag para sa bayan. Bureau of Customs, palalakasin pa ang koordinasyon sa DOJ at NBI upang mapanagot ang mga big-time smugglers. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang anti-smuggling campaign sa bansa, determinado ang BOC sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno na panagutin ang mga personalidad sa likod ng mga big-time smuggling operations sa buong bansa. Ang mas pinaigting na pagkikipagtulungan ng ahensya sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ay isang malaking hakbang upang palakasin pa ang investigasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso sa mga high-ranking offenders. Inaasahang makakatulong ang pinatinding koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya upang masawata ang masamang epekto ng smuggling sa ating mga industriya at mamamayan. Sa magkahiwalay na operasyon noong Enero at Abril, ay naharang ng BOC ang pagpasok ng mga iligal na sigarilyo sa Port of Davao sa Davao City na may kabuang halaga na mahigit 156 million pesos. Noong Abril din ay inaresto ng mga tauhan ng PNP ang isang lalaki sa Barangay Maa, Davao City matapos tangkaing magpuslit ng 50 boxes ng hinihinalang smuggled cigarettes na may halagang 2.5 million pesos. Lahat ng may sala ay papanagutin sa batas, mula small-time offenders hanggang sa mga big boss ng mga smuggling operations. At bago tayo magtapos, mamayang hapon nakatakdang dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa Vietnam-Philippine Business Forum kung saan inaasahang dadalo rin si President To Lam upang pag-usapan ng ilang business opportunities sa Pilipinas. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi mapagsamantala sa kapwa. Ang bagong Pilipino ay dapat na manatiling updated para hindi bulag sa katotohanan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
Inyo pong nasubaybayan ang Malacanang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Tayo babalik na sa bugso ng ating balitaan. Mas maraming oportunidad ang inaasahan ng Pilipinas mula sa matagumpay na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan Mylene Garcia Albano na kabilang sa mga tampok ng pagbisita ng Pangulo ang Comprehensive Strategic Partnership ng dalawang bansa na nangangahulugan ng mas malawak at mas malalim na ugnayan. Asahan aniyang magsisikap ang embahada para maisakatuparan ang investment pledges para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Asahan niyo po na kami dito sa Embahada ng Pilipinas sa Japan magtatrabaho po para lahat po ng naumpisahan natin ay talagang matapos po natin all these investment pledges, maging ma-translate po natin into actual investments and jobs for our government and the Philippines. Philippine Ambassador to Japan Mylene Garcia Albano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, muling lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito ang binigyang diin ng Filipino economist na si Astro Del Castillo sa panayam ng PTV Ulat Bayan Weekend. Giit ni Del Castillo, makabubuo ng maraming trabaho ang bilyon-bilyong investment commitment na naiuwi ng Pangulo at malaki rin ang ambag sa ekonomiya ng tulong na ibibigay ng Japan sa pagpapalago ng shipping industry, defense security at infrastructure projects ng bansa. Ayon din kay Del Castillo, malaking tulong din ang pribilehiyong ibinigay kay Pangulong Marcos Jr. na makabisita sa Imperial Palace na bihirang pagkakataon dahil pinakikita lamang nito na malaki ang tiwalang Japan sa liderato ng Pangulo at makakahikayat pa ito ng iba pang foreign investors na pumasok sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas. Naniniwala naman ng ekonomista na simula na ito sa pagbawi sa ekonomiya ng Pilipinas mula sa kinakaharap na krisis sa Middle East at sa usaping politika. Well, it will definitely boost immediately investor confidence, no? Sana. And it also help accelerate the existing projects that we have with Japan, no? Like the railway projects that we have with them now, no? So yung agreement na yun, also pala yung agreement between the private sector and Japanese businesses during the visit will help generate not only investments but also trigger job creation. So yung mga Yan ang tinig ng ekonomistang si Astro Del Castillo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, naging makabuluhan ang naging 4-day state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa larangan ng Maritime Security Cooperation. Ito ay ayon kay International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Binigyang diin ni Dr. Cabalza ang kauna-unahang Strategic Partnership Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang delimitation ng boundaries ng Japan at Pilipinas, classified information sharing at pagbibigay ng bansang Hapon ng Abuma-class vessels sa Pilipinas upang mapalakas ang maritime patrols nito. Talagang minamadali ni Japan na mapirmahan ng ating Pangulo ito dahil tinitingnan ni Japan yung long-term effect, no? Dahil alam niya, magkakaroon din tayo ng election sa 2028. Gusto niya na kumbaga dire-diretso yung tuhog, no? At hindi na mabago pa yung mga sitwasyon dahil alam nila na napaka-importante nung mga agreements na ito, lalong-lalo na sa regional security. Samantala, dinownplay naman ni Dr. Cabalza ang mga napaulat na pahayag ng China na iligal ang delimitation agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ang problema doon sa claims ni China doon sa delimitation na boundary, unang-una, meron tayo kasing international laws
kung saan nga may napanalo nga yung Pilipinas. Ang problema kasi sa kanila sa ngayon ay yung interpretation nila ng international law ay pabor sa kanilang sariling interes at hindi sumasang-ayon doon sa pananaw ng buong mundo. Kaya nga ayaw nilang tanggapin yung arbitral award. Gusto nilang mag-change regime pagdating doon sa interpretation and implementation of international law. Hindi pa pwede naman yung ganun dahil nga community of nations tayo. So signatory sila ng UNCLOS pero hindi nila tinatanggap at ini-implement na ng mabuti yung kanilang pagiging UNCLOS member and signatory. Doon tayo nagkaka-problema, no? Dahil maari na sa tingin kasi nila malaki silang bansa, lumakas yung kanilang impluwensya, kaya nilang baguhin yung sistema, pero hindi naman ganun ang dapat maging sistema, no? Dapat ang maganda dito, aware ang mga Pilipino, tinuturuan natin lahat yung mga maritime and naval officers natin at alam nila yung UNCLOS at dito tayo bumabase. Ng tinig ni International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagtutulungan para mapalawak pang turismo, pagpapalakas sa edukasyon ng Pilipinas at ng Vietnam at iba pa, inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapatatatag pa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalo pang pagpapalakas sa partnership ng Pilipinas at ng Vietnam sa maraming aspeto. Sa gitna ito ng kanilang pagkikita at pag-uusap ni Vietnam President To Lam na ngayon ay nasa bansa para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, hayag ang matibay na relasyon sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas at kita ito gaya halimbawa sa aspeto ng economic partnership na kung saan lumampas pa sa $7 billion ang bilateral trade ng dalawang bansa. Inaasahan naman ng Pangulo na sa kanilang pag-uusap ni President Lam ay mas lalakas pa ang people-to-people cooperation na kung saan ay hagip nito ang may kinalaman sa turismo at edukasyon. Umaasahan niya siya na magbubukas pa ang mas maraming kolaborasyon at pagtutulungan sa nabagitang aspeto sa gitna na din ng inaasam na progresong nais makamit ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isa pang satellite office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 pinasinayaan sa Etxage, Isabela. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Lalo pa itama iya sa dagiti tattao dagiti programa kon serbisyo ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD kalpasan na formal ana ilukatan ti satellite office daytoy iti ili ti Etxage Isabela. In the Ulwan, the Regional Director Lucia Suyo Alan ken Mayor Ino D ti inaugurasyon iti opisina awagas tapno ad-addang accessible dagiti DSWD services kadagiti benepisyaryo partikular dagiti agapu iti 6th district ti probinsya namnamaan pay a pagserbiyan daytoy dagiti kliyente kadagiti asidag lugar
lugar ang makatulong tapno maksayan ti oras ti biyahe ken gastos da iti transportasyon. Iti mensahe ng impatulod ni Mayor Ino D. Ingkari ni House Speaker Boji D. ti agtultuloy as suportar iti municipal government para kadagiti inisyatiba ken programa ti DSWD adakkel abanag tapno maipaay dagiti masapul dagiti vulnerable sectors. Nagyaman met ni RD Alan iti provincial government ken iti LGU Atiaga iti suportar da tapno maipasdek tinasaw a satellite office karaman ti libre a kuryente danong ken internet connectivity. Manipod syudad ti Tugigaraw daytoy ni April sa Lukan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. J-Risk PH gagamitin ng 13 bayan sa lalawigan ng Benguet para sa disaster management. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. Formal amaramatan dagiti sa Apollo katalong municipal local government units iti probinsya ti Benguet iti J-Risk Philippines Integrated Platform wenno GRIP babayan tinapirmaan ang Memorandum of Agreement. Nagpinirma dagiti mayor iti sa Apollo katalong munisipalidad ken kastamatan dagiti representante ti Department of Science and Technology, FIVOLS ken DOST Cordillera. Tinasong aktibidad ti mo nga gundaway nga nakipinirma dagiti aming munisipyo iti probinsya ti may nga MOA iti DOST. Babayan ti MOA maipaaya dagiti LGUs iti opisyal nga account iti J-Risk Philippines tapno maka-input da iti kaskanan nga impormasyon kas iti critical wenno delikado a lugar iti masakupan da. Sigon kani DOST Baguio Benguet Provincial Director Dr. Sheila Marie Singa Claver, nabaknang tinasong nga platform iti impormasyon na mabalay na maramat dagiti lokal na gobyerno iti panagdesisyon da nang nangruna no may papan iti disaster risk reduction and management. Inayon na nga napatag ti J-Risk Philippines tapno maliklik dagiti umili ti risgo iti kanito nga plano dang mangipatakder ti pastek iti may isang espesipiko a lugar agsipod na makitaan iti naso nga platform no kasano ti kinapatag ken ada iti narisko a lugar mangnamnamamat iti provincial director nga i-maximize dagiti lokal gobyerno iti naso nga plataporma. Binigbig namat iti nananay nga suporta dagiti local government units tunggal ada dagiti proyekto iti DOST iti probinsya ti Benguet. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar, nangipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang VIRAC. Digital safety ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng VIRAC pinaigting ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Pinahigot kan Department of Information and Communications Technology o DICT Catanduanes ang kaaraman sa cybersecurity kan mga empleyado kan LGU VIRAC sa paagi kan cybersecurity awareness session na ginibo sa DICT Training Center Catanduanes. Pigtukar sa nasambitan ng training ang salbadong paggamit ng digital na teknolohiya, pangangataman sa sensitibong datos kan gobyerno asin paglikay sa mga huma sa cyberspace, asin mga bakong autorisadong pag-access sa mga sistema. Sigun sa DICT, importante ang cybersecurity awareness nganing mamantinir ang salbado, malalaoman asin protektadong mga serbisyong pampubliko sa taho ka nagihewas na paggamit ng digital na teknolohiya. Nagpasalamat man ang ahensya sa LGU VIRAC asin sa mga katabang kaini sa matrayumpong pagkukondusir kanasambitan ng programa. Gikan sa RP VIRAC, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Department of Labor and Employment o DOLE Region 7 naglabas ng work stoppage order laban sa 3 telco at internet service providers sa Cebu City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
May issue og work stoppage order ang Department of Labor and Employment Region 7 batok sa tulo ka mga telecommunication company og internet provider sa syudad sa Sugbo human nasuta nga nakalapas sila sa Occupational Safety and Health Standards sa gipahigayon nga inspeksyon sa DOLE 7. Matod ni DOLE 7 Director Attorney Roy Buenafe nga ang mga telco o mga internet service providers nakadala og peligro dili lamang sa ilang mga personnel kundi dili lakip na usab sa mga tawo nga moagi tungod sa ilang gitrabaho nga linya. Gipasabot ni Buenafe nga gawas sa mga magbitay og naglambod nga mga kable sa internet og kuryente nasuta usab nga walay safety officers, certified first aiders, hazard identification og risk assessment controls, ingon man uban pang gikinahanglang OSH personnel. Gumikan niini gimando sa work stoppage order sa mga establishmento nga undangon dayon ang installation activities, pole climbing, elevated works, cable laying, overhead line operations ug uban pang field activities hangtod nga masulbad ang tanang kakulang ug masiguro ang hingpit nga pagsunod sa Occupational Safety and Health Standards. Giklaro usab ni Attorney Buenafe nga gikinahanglang dili maputol ang pagsweldo sa mga apektado nga trabahante sa naisgutang mga kompanya. Nakatakda usab nga moatubang sa DOLE 7 ang mga kadagkuan sa tulo ka mga hingtungtang kompanya karong semanaha. Ikan sa RP Cebu kini si Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Dadakoy naman natin ang Mindanao, mahigit 5,000 mga magsasaka nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture o DA. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Aron matabangan ang mga mag-uuma nga nakaagig kalisod tungod sa mahal nga gasto sa pang-uma ug pag-usab-usab sa presyo sa mga produkto, nanghatag ang Department of Agriculture Davao Region kon DA Davao og pinansyal nga tabang sa mga mag-uuma sa Marilog District dinhi sa Davao City. Mikabat sa 5,626 ka mga mag-uuma ang nakadawat sa maong tabang ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program kon PAFFP. Sa maong ihap, apil ang mga mag-uuma og humay ingon man mais nga apektado sa misa kang gasto sa produksyon ug pag-usab sa mga presyo sa merkado. Ang matag kwalipikadong benepisyaryo nga nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture nakadawat og 2,325 pesos nga cash assistance. Sumada sa DA Davao ang maong tabang makatabang na sa mga mag-uuma sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginanglanon, ingon man sa pagpanguma ug pagpadayon sa ilang panginabuhi. Gipasabot usab sa ahensya nga padayon ang gobyerno sa pagpatuman og mga programa ingon man tabang alang sa mga mag-uuma aron nga mapalig-on ang produksyon sa pagkaon ug masuportahan ang panginabuhian sa mga komunidad nga nagsaliglang sa agrikultura. Gikan sa Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakuin na natin ang Butuan, National Capital Region, muling nagkampiyon sa Palarong Pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Nadepensahan sa National Capital Region ang kampyonato sa Palarong Pambansa og pabiling nanguna karong tuiga human nga masakmit ang 233 ka mga medalya. 91 niini ang gold medals, 71 ang silver ug 71 ang bronze. Anaa sa ikaduhang pwesto ang Calabar Zone kun Region 4A, ikatulo ang Davao Region kun Region 11. Nakuha sa Western Visayas kun Region 6 ang overall champion sa Para Games. Gipasidlungan usab ang NCR tanker nga si Patricia May Santos sa University of Santo Tomas isip most medaled athlete human masakmit ang 7 ka mga medalya sa gisalmutang 7 ka mga swimming events. Gawas sa trophy, iyang nadawat ang 50,000 pesos cash incentive. Samtang napatik sa kasaysayan ang host delegation Caraga Region, human masakmit ang gold medal isip kinaunahang Palarong Pambansa Secondary Girls Football Champions. Ang grupo girepresentahan sa powerhouse squad sa Patinay National High School, kinsa midumina sa bag-ong gipaila nga torneo sa 66 edition sa Palarong Pambansa. Sila karon ang gila isip official history-making queens of Philippine grassroots football. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuy naman natin ang Marawi 2026 Community-Based Monitoring System o CBMS Data Collection and Validation Activity isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Kapatagan, Lanao del Sur. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay. The Philippine Statistics Authority o din na PSA na ningulalan yan sa 2026 Community-Based Monitoring System o din na CBMC Data Collection and Validation Activities sa Kapatagan, Lanao del Sur. Ay hadap sin ada na ma-update ago ma-validate sa mga records o matatinlo mga for-face ago senior citizen beneficiaries kadin matangkad sa kakapadiran ko 2026 sa CBMA sa database ang makayon mamu ko Republic Act number 11315 o din na CBMS Act katanurian sa CBMA sa kasangapan ko data-driven governance ag social protection na targeting. Giyang mambo national ID o di na PhilSys na imigay sila sa og paservisyo laging mambo o birth registration assistance sa project o di na BRAP na pitindingan sa birth registration assistance na gusto kinibgan ko kopya o birth certificate o security paper o di na sikpa kung mga beneficiaries. Giyang kaya pa naguntaman na may leron so panamara PSA ko kaptuman niyan si ko sangan yan agalbak. Gibo si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya pati na rin ang naghatid sa atin. Syempre, ulitin natin, naghatid sa atin ng mga ulat para sa araw na ito. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.